Magandang hapon po sa bawat isa. Ayan. So, pwede mo bang batiin yung katabi mo? Bago tayo magsimula, sabi mo, isang mapagpalang hapon. Amen. So, ngayong hapon ay pag-aaralan natin yung stewardship of truth. No? Hindi ko na dinala yung remote para hindi ako magkamali. Hiding God's Word in your heart. Ito yung ating pag-uusapan ngayon. Nasa stewardship series tayo. And this is the last topic. No? Doon sa binasa natin kanina, sabi doon, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. So itong verse na to ay sinulat ni David, King David. No? At ang medyo patanong sa atin or tayo ay nagtatanong, paano nga ba yung hidden your word? Paano ba i-hide? Yun, paano natin itatago sa ating mga puso? Sino dito yung madaming kabisadong verse? Yung laging nagkakabisa? Sino? Si JB? Oh. JB, sample nga. We memorize verse, but did you know that memorizing something, it's not impossible to forget it. Di ba? So, merong magkakaibigan, bago ako magsimula, meron akong kwento sa inyo. Merong magkakaibigan, tatlo silang magkakaibigan, magkakasama sila sa isang bahay. No? Nung time, siguro mga umaga to, sabi nung isang tao, dun sa kanyang kasama, sabi niya, pwede mo ba ako ipagtimpla ng kape? Diba? Dahil magkakaibigan sila, yung isa naman ay tumayo, pumunta sa kusina, magtitimpla na ng kape. Pero bumalik siya. Sabi niya, ano nga ulit yung pinapatimpla mo sa akin? Kape o tsaa? Sabi nung nagpapatimpla ng kape, nagpapatimpla ba ako? Di may pangatlo pang tao, 'di ba? Sabi nung isa yung pangatlo. Ano ba kayo? Mga ulyanin na kayo. Sana hindi ako maging katulad nyo. Knock on wood, kumatok, 'di ba? Tapos mamaya-maya biglang tumayo, pumunta sa may pintuan. Nagulat yung dalawa. Sabi niya, "Ba't kaya tumayo? Bakit ka tumayo?" Sabi niya, "Hindi niyo ba narinig may kumatok?" Siya naman yung kumatok. Nakalimutan niya na rin agad. Anyway, palakpakan natin si Lord sa joke. Minsan, kailangan natin yung para maging masaya tayo. Huwag masyadong seryoso, ha? So, hindi lang sapat yung nagme-memorize tayo o memorize lang natin yung mga verses. No? Alam niyo ba yung ibig sabihin nung hidden? It's from the Hebrew word, chapan. Hindi Japan, chapan. Ang ibig sabihin ng chapan ay not only memorizing, but to treasure it or to keep safe the Word of God. Yun yung ibig sabihin. No, hindi lang basta memorize. Marami sa atin alam o maraming may alam ng scripture katulad ni JB, di ba? But hindi to si JB. Sa utak lang naman na memorize pero hindi sa puso. Ang napaka-importanting sinasabi diyan sa verse na sinabi diyan sa Psalms from David ay let's hide it, the word, in our heart. Okay? So yan yung pag-uusapan natin. Marami kasing nakaka-memorize ng verse. Halimbawa, yung lasinggero. Kabisado ko yung John 3:16 eh. Pero lasinggero. Ibig sabihin, kabisado niya lang sa isip niya. Pero hindi niya itinatak sa puso niya. Di ba? Yeah, you can memorize the verses. Pero si Satan, kabisado din yan. Di ba? Basahin natin yan sa Matthew 4:6. Ano, tingnan mo. Basahin mo. If you are the Son of God, He said, sabi niya kay Jesus Christ, throw yourself down. Pwedeng papatay na itong mga ilaw na to. Ang sakit sa mata. Hindi ko mabasa yung nandun sa ano. Yan. Sige, patayin mo na lang kung kaya mo.
Yan, ganyan, ganyan, yan. Wala, nandun na yung, yung, yung ilaw, di na matanggal eh. Throw yourself down for it is written. Sabi niya, sino nagsasalita dyan? Si Satan. He will command his angels concerning you, and they will lift you up in their lands so that you will not strike your foot against a stone. Si Satan, kabisado rin yung verses sa Bible, pero hindi sa puso. Kaya nga, si Satan siya eh. No? So, hindi ko naman sinasabing pagkabisado mo, JB, yung verse ay si Satan ka na ha. Ang sinasabi ko lang dito, kahit si Satan, alam ang salita ng Diyos. Kabisado niya, memorize niya, pero hindi niya itinago sa puso niya. Kaya nga, nag-aklas siya laban sa Diyos. So, but hiding the word in your heart means living it out because the world is watching your life more than listening to your verses. They are more often watching you than to listen to your words. Kaya, we better hide the word of God in our heart. So I have 4 points today. Number 1, memorization is not transformation. Pwede nyo bang sabihin yan? Memorization is not transformation. So again, sabi dun sa verse, I have hidden my word in my heart that I might not sin against you. No? The Pharisees also, you know the Pharisees, sila yung mga scholar nung unang panahon, nung panahon ni Jesus Christ, sila rin yung mga may impluwensyang mga tao to. No? Sila yung mga teachers of the law nung panahon ni Jesus Christ. They also memorized the law. Actually, kabisado nila. But the whole Torah, yung whole law, kabisado nila yun. Ganun yung mga Pharisees, talagang minimemorize nila yon. Pero, they are the one who crucified the Lord of the law. Sila pa, yung naggawa ng paraan para ipako si Kristo sa krus. Naunawaan niyo ba itong sinasabi ko? So, transformation comes not when you can recite it, but when you obey it. Okay? Application. The goal is not to win the Bible trivia. The goal is to win victory over sin and live in righteousness. That's our goal. Amen? So, point number 2, let's read. Demonstration is greater than quotation. 1, 2, 3, go. Demonstration. Mas maganda daw i-demonstrate mo kaysa i-quote mo ng i-quote. Or i-memorize mo ng i-memorize yan. You can keep on talking, but you ain't living in it. Kaya, mahirap para sa mga preacher o sa mga pastor yung salita ng salita tapos hindi nila ginagawa. Kaya mahirap sa kalagayan ng mga tumatayo dito. Yung sila ay nagsasalita kasi ang kailangan daw, walk the talk. Kaya ang hirap eh. Next time, iba na magpipreach dito Nahirapan ako eh. So, be doer of the word, not hearers only. Sabi yan sa James 1:22. Anong sabi? James 1:22. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Gawin mo daw kung ano yung sinasabi ng salita. Your life is the sermon that the world reads every day. Ha? Yung buhay mo daw, kahit na hindi ka pa nagsasalita tungkol sa word ni God, nakikita pa lang nila yung buhay mo, para na silang sinisermonan. Para ka nang nagpipreach. Pero ang hirap kung sinasabi mong Christian ka, pero hindi nakikita sa buhay mo. Tama? Para bang, bakit kaya nahihirapan kang invitein yung, sa pananampalataya mo, yung
mga kamag-anak mo. You know the reason? Because they did not see the word in your life. Naintindihan niyo ba yon? So, we must obey. It must be that our life is a living word of God. Nakikita dapat sa buhay natin yung salita ng Diyos. Bakit? Kasi meron siyang Great Commission. Basahin natin. Matthew 28:19-20. Ano sabi diyan? Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Sabi dyan, no? Teaching them to obey everything I have commanded you. Turuan nyo daw silang sundin, hindi i-memorize. Lahat daw ng tinuro sa kanila. Sinong kausap niya ni Jesus Christ? Si Jesus Christ yung nagsasalita dyan. Sinong kausap niya dyan? Disciples. May tinuro siya sa mga disciples, the word. Ano sabi? Turuan niyo yung mga tao na sundin, hindi i-memorize. Pastor, masama bang mag-memorize? Hindi masamang mag-memorize. Baka naman hindi na kayo mag-memorize. Kailangan pa rin naman yun, pero ang sinasabi ko dito, kahit na memorize mo yung verse, kung hindi mo naman ina-apply, sa utak mo lang siya isinave, pero hindi sa puso. Manonotice mo dyan. Sabi ni Jesus, teach them, hindi yan sinabing teach them to memorize, di ba? Ang sabi niya dyan, teach them to obey. True discipleship is life-on-life demonstration. Kailangan makikita yan sa buhay mo. At yung nakikita sa buhay mo, ay ituro mo. Idea. The lost world won't be reached by our memory. Yung naliligaw daw na mundo, yung makasalanang mundo, hindi yan maaabot ng Great Commission ng salita ng Diyos sa pagme-memorize mo lang, but by our obedience and example. Naintindihan niyo ba to? Okay. Point number 3. Meditation gets the word into your subconscious. Wow. Ano ibig sabihin ng meditation? So, gumawa ako dito ng ibig sabihin niya. Meditation is equals to taking the word into your subconscious where decisions are made automatically. Your subconscious mind is your heart. When you decide, it's automatic. Pag yung isang bagay ay nasa subconscious mind mo na, automatic. Halimbawa, sino dito mga nagda-drive? Yung mga nagda-drive, alam tong sinasabi ko. Nung umpisa na ikaw ay nagda-drive, medyo conscious ka pa sa lahat ng ginagawa mo. Anong ibig sabihin nun? Sobrang mo pang tinitingnan kung anong gagawin mo sa paa mo, ipipreno mo ba, o kaya naman sa cambio, sobrang nakatingin ka. Lahat conscious ka. Titingin ka sa lahat ng side mirror, pati sa likod, tumitingin ka na kahit may back mirror pa. Ano tawag doon? Sobrang conscious ka eh.
Pero mga 3 araw, 4 na araw, 5 araw, 1 buwan, wala na, nasa subconscious mind mo na. Kahit nakikipag-usap ka pa, nakakapag-drive ka na. Yung iba nga dito, nagte-text pa habang nagda-drive eh. Ganun na napunta sa subconscious mind nila yung pagda-drive. Yung tinutukoy dito ay yung salita ng Diyos dapat mapunta na sa subconscious mind mo. Para pag may decision making ka, automatic na yun. Di ba? Halimbawa, sa pagdadrive, di ba? May palapit. Hindi ka natitingin saan ka tapak eh. Alam mo na kung ano itatapakan mo para prumeno. Tapos pag nag-a-adjust ka, pag sa manual, pag nag-a-adjust ka, hindi mo na tinitingnan kung paano ba segunda, tercera, di ba? Wala na, naka-relax ka na, nagkikwento ka pa noon. Oo, ganun talaga. Kaya pag pinapili ka ng Diyos, o ng pagkakataon, ng circumstances, pera o ako, dahil nasa subconscious mind mo na, hindi mo na kailangan basahin sa Bible. Hindi mo na kailangan i-recite. There are 2 masters of this world. I-memorize mo pa eh. Wait lang, nakalimutan ko yun Kasi sa subconscious mind mo na eh. And your subconscious mind is your heart. Sabi dito sa Joshua 1:8, keep this book of the law always on your lips. Basahin mo daw to. Lagi. Salitain mo, lagi. Meditate on it day and night. Araw at gabi, meditate. Ibig sabihin, comprehend, study, understand. Day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Basahin mo daw lagi. Hindi lang kailangan basahin Meditate. May nakita ba kayo diyang memorize? Again, di ko sinasabing wag mag-memorize. Pero mas makakatulong kung meditation ang gagawin. At hindi memorization. Kasi pag na-meditate mo daw, yung binasa mo, you are careful to obey, to do everything written in it. The word becomes your instinct. Not just your intellect, but it's an instinct. Hindi na kailangan mag-isip. You know what to do in every circumstances. Naintindihan? Pag may problema ka, you know what to do. You hide the word. Pag nasa tukso ka, you know what to do. Memorization cannot help you, but the instinct, because you meditate the word, can help you. Are you with me? Kaya dapat minimeditate mo yung salita ng Diyos, hindi lang minimemorize. Magkaiba to Example. Bigyan ko kayo ng example para mas maunawaan nyo. Philippians 4:19. Sabi diyan, example lang to And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. I think kaya mong kabisaduhin to less than 5 minutes. Kaya ba? Nagme-memory verse kami every Saturday ng core group. So sa aming meeting, meron kaming memory verse first before we start the meeting. So, ang daling kabisaduhin Di ba, sir? 5 minutes, less than 5 minutes lang, kabisado mo na. Lalo na kung ang kakabisaduhin mo, Jesus wept. Kabisado mo agad Pero,
Inintindi mo ba? Isinapuso mo ba? Baka kinabisado mo lang ngayon, tapos mamaya makakalimutan mo na. Pag may ginawa ka na sa buong maghapon, wala na yung mga minemorize mo. Why? Because you just memorize it, but you don't meditate. Are you with me? Don't just memorize. Meditate. Paano ba mag-meditate, Pastor? When you meditate, most likely you think of the verse. Not just reading it and memorizing it, you think of the verse. Ano ba yun sa buhay ko? Itong verse na yan, yung Philippians 4:19. Ano bang matutulong niya sa buhay ko? Ano ba yung ibig sabihin yan? You study. Talagang magre-research ka pa, gagawa ka pa ng devotion mo, tapos isusulat mo yung mga supporting verses. Bakit ba sinabi to? Tapos talagang mapag-aaralan mo, kaya pala si Lord, i-provide niya yung needs ko. Hindi pala yung trabaho ko? Mga 3 araw siguro pinag-isipan mo ng sobra. Bakit niya ba sinasabi na i-provide niya? According to the riches of His glory in Christ Jesus. Iintindihin mo talaga ano ibig sabihin. Ang dali kasing kabisaduhin yan eh. Tingnan mo, kaya nakapagkita ko dito, kabisado ko yan eh. And my God will meet, nababasa ko rin pala. Makakabisado mo yan eh. Madali lang. Pero yung understanding niyan, do you understand it? Right now. Yung meditate, gagamit ka pa ng ChatGPT, gagamit ka ng Google, tapos magre-research ka pa ng mga preaching, ano ba yung ibig sabihin yan? Yung mga theologian, papakinggan mo, ano yung ibig sabihin ng verse na yan? Kasi, talaga ba? I-provide niya? Yung lahat ng pangangailangan ko? I-meet niya lahat? So when you understand the verse, your life will change. Your mindset will change. It's not your job who provides. It's not your work. It's not your ability. It's Him. So, memorization makes you repeat, recite over and over. But meditation will teach you, using that verse, that God is my source, not my job. My supply comes from heaven. God is my provider. Naintindihan niyo ba ako? Sample lang naman to. So, you memorize it to live in it. Kung minemorize man yan, hindi para i-recite or sabihin lang. Kaya mo yan most likely minemorize kasi para mamuhay ka ng naaayon sa salita. The Word of God will change your life. Not just what you say. Magbabago yung buhay mo, hindi lang kung ano yung sinasabi mo. Sometimes the problem is, you are memorizing the text, but never gets into your heart. You know the text, you memorize it, but you don't live in it. Quote, as a man thinks in his heart, so is he. Kung ano daw, yung nasa puso ng isang tao, yun siya. Pakinggan niyo ako. Ba't nakayuko kayo? Nagninilay-nilay na ba kayo na hindi na kayo magme-memorize simula ngayon? Sabi nung karamihan din, Pastor naman eh. As a man thinks in his heart,
so is He. That's why it's important that the Word is hidden in your heart. Kasi kung ano yung nasa puso, yun daw yung tao. Naintindihan niyo ba ako? Kung ano yung nasa puso mo, yun ka eh. Kung yung puso mo puro kasamaan, yun talaga yung lalabas. Pero yung puso mo ay punong-puno ng salita ng Diyos. Hindi yung isip lang, kundi yung puso. Sa tingin nyo, anong mangyayari? Kung ano yung nasa puso, yun yung magagawa mo. Yun ka. Kung puro yan salita ng Diyos, ano mangyayari? Magagawa mo lahat ng sinasabi. Sa akin ba yan? Ay, lumipat ka lang pala dyan. Kala ko bibigyan mo ulit ako ng tubig eh. So, sabi diyan sa Proverbs 23:7, verse yan for as he thinks in his heart, so is he. Eat and drink, he says to you, but his heart is not with you. Not as a man memorizes, but as a man believes deep within. Thank you po. Naiwan ko kasi, Kuya Josh, sa loob. Point number 4. The word hidden in you must be shared through you. Pwede nating basahin sabay-sabay? 1, 2, 3, go. Must be shared through you. Kung ano yung tinago dyan sa puso mo, kailangan mo yang i-share. The word is not meant to stay locked in your heart. It must overflow into the world. Amen? Okay. Sabi dito, sabi ni Jesus, freely you have received, freely give. Sabi niya rin sa mga apostol niya. So ito yung verse. Matthew 10:8. Heal the sick, sabi niya. Raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons. Freely you have received, freely you give. So we can apply it also sa word. Nakatanggap ka ng salita, galing sa Kanya, you give it also. Sabi pa yan sa 2 Timothy 4:2, preach the word, be prepared in season and out of season, correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Okay? So, yung salitang rebuke dyan, yung hindi nakakasakit talaga. Kasi yung iba, rebuking talagang talagang papaiyakin yung tao no? Sabi dyan, with great patience, may kasunod Kailangan mapagpasensya ka. Kung hindi talaga sumusunod, pagpasensyahan mo pa rin. Huwag yung, ikaw talaga, no? Alam mo ba, sobrang sama mo? Nire-rebuke mo talaga no? Yung rebuking dyan, tingnan mo, merong dyan, no? Baka kasi nire-rebuke natin, tapos sinasaktan lang natin Ganun ako dati kasi sabi ko, yung rebuking, sinabi naman sa Bible yan, kaya i-rebuke ko to si JB. JB, loko-loko ka. O ano nang pinagsasabi mo sa tao? Hindi. Yun? Mas maganda na daw na nagsasabi ka na, open rebuke is better than secret love. Kaya nire-rebuke mo ng mga tao, pero hindi mo naman tinatanggal yung muta sa mata mo. Ibig sabihin dyan, hindi naman yan yung rebuke na makakasakit. Kaya ingatan mo din. Baka naman ma-backslide ba? Di ba? Ma-backslide. Mawala na sa pananampalataya kasi yung mga taong tinitingnan niya bilang mga example, sinaktan na siya ng sobra. Kaya mag-ingat din kayo sa rebuking nyo. Dapat mahaba rin yung pasensya nyo. Sabi dito, great patience. Hindi lang naman patience. Ang sabi dito, great patience. And careful. Careful meaning, dahan-dahan. Gentle. Tinatama ko lang. Kasi baka makasakit tayo ng iba. Because of our open rebuke.
Kasi yung rebuke parang negative no? Parang nakakasakit talaga no? So, ayan, at least malinaw dyan. Pero ang sabi dito, preach the word. Ibig sabihin, you are mandated or commanded to preach the word. Sabi pa dyan sa Mark 16:15, He said to them, Go into the world and preach the gospel to all nations. If the word is alive in you, it will shine through you in conversation, in conduct, and in compassion. Great Commission power flows when the word became or becomes flesh in us, just like it did in Christ. So, sa conclusion na ako. Ang bilis, di ba? Ang bilis. Don't just memorize the word. Meditate on the word until it becomes your instinct. Hanggang sa mapunta na yan sa subconscious mind nyo. Na para bang instinct nyo na. Okay? Meditate it. Demonstrate the word in your what? Daily life. And finally, declare the word to the nations. O call to action. Dito tayo tinatawag. Ito yung mga kailangan natin gawin. Hide the word in your heart so deeply that it changes you. Hide the word in your heart so deeply that it changes you. Itago mo daw sa puso mo yung mga salita ng Diyos. Malalim na malalim hanggang sa, ano daw? Baguhin ka nito. Naintindihan? Next. Live the word so boldly that others see Christ in you. Mamuhay ka daw nang naaayon sa salita. Hanggang sa makita ng mga tao si Kristo sa pamumuhay na meron ka. Next, share the word so faithfully that the Great Commission is fulfilled. Dito tayo tinatawag mga kapatid. Sabi sa Matthew 28:20, And surely I am with you always to the very end of the age. Hindi tayo iiwanan ni Kristo. Sabi diyan, next, read it daily. Can we read it? 1, 2, 3, go. Read it daily. Next, meditate on it deeply. Next, obey it wholeheartedly. And lastly, share it boldly. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Second conclusion. Mga 5 conclusion to ha. Money fades, talents fade, time pass. Yan yung mga tinapik natin, di ba? But the word endures forever. Amen. Actually, it's a verse from 1 Peter 1:25. But the word of the Lord endures forever, and this is the word that was preached to you. Next, if you mismanage money, you lose wealth. But if you mismanage the word, you risk souls. Marami ka daw ma-risk na buhay. Kapatid, pakinggan nyo Pag na-mismanage nyo yung money, mawawala lang yung pera Pero kung mami-mismanage nyo yung salita ng Diyos na itinatak dyan sa mga puso ninyo, sino mawawala? Yung mga souls na dapat ay naabot ng salita ng dahil sa'yo. Pero dahil mismanager ka ng salita, nare-risk yung souls ng iba. Nung pamilya mo, ng mga kaklase mo, ng mga katrabaho mo,
Most likely, dapat ikaw eh. Pero nai-endanger yung kanilang souls kasi hindi ka nagsasalita at hindi ka namumuhay ng ayon sa salita. Next, the greatest honor is to be called a faithful steward of the mysteries of God. Hallelujah. That's the greatest honor. Christ will change you. Tama, mali. Christ will change you. Sabi diyan, therefore, if anyone is in Christ, the new creation the old has gone, and the new is here. Christ will change you. Walang, ano tawag yan? Walang doubt. That's why most of us Christians are keep on praying and praying and praying. Christ, please change me. Christ, please change me. Father, I ask you that Christ will change me. But you don't meditate the word. Kala natin, sa pamamagitan ng panalangin, mababago yung puso natin. Yun yung pinagpe-pray nyo, pastor, di ba? Sabi nyo, pag anong tawag dun sa dulo? Closing prayer. Lord, a benediction. Bless them, bless their heart, change their heart. Mababago na yung puso ko, pinag-pray na ako. Oh no, hindi ganun to. Hindi magic. Ang ibig sabihin lang nun, humingi tayo ng tulong sa Holy Spirit. Pero hindi yun instant. Why? Hindi ba sapat yung manalangin na lang tayo na baguhin tayo ni Christ? For me, sa pag-aaral ko, sinesearch ko kung may tinuro ba sa Bible na ganon, na ipagpe-pray mo lang, tapos mababago na yung puso mo. Meron ako nakita, prayer ni Paul sa Ephesians. Sabi niya sa mga Epeso, Lord, help them. Holy Spirit will help them. I pray that the Holy Spirit help them. But not to change them. Give them power to understand the word. It's not instant. It's not one click. Ba't ko ito sinasabi? Kasi marami sa atin, we chooses verses. And we memorize it. And we quote it, and quote it, and quote it every time. Mga 10 yung kausap mo, 2 verses lang yung lagi mong sinasabi. Kasi memorize mo yung 2 eh. Alam mo ba, sabi sa Romans 8:28? And we know all things work together for good to those who love the Lord. Tapos may isa ka na naman kausap, may problema kasi ako eh. Alam mo ba sa Romans 8:28? I-memorize it eh. It's okay. But what I am saying right now is, you need the word. Bakit kailangan mo yung word? Kasi Christ will change you. Yun naman pala eh. Bakit kailangan ko pa yung salita? Kung si Christ lang naman yung magbabago sa buhay ko. Tama, mali?
Bakit kailangan ko magbasa ng Bible? That's why most of us, hindi na nagbabasa. Bakit? Akala kasi natin, si Christ, yung babago niyan. Totoo naman yun. Pero ano ba yung ibig sabihin ng Bible? I'm not saying hindi babaguhin ni Christ yung puso nyo, ha? Babaguhin talaga ni Christ. Pero hindi lang natin naiintindihan kung paano niya babaguhin. And I want you to understand it today. How can Christ change you? How? What is the Bible? The Bible is the Word of God. It's the Word of God. That's why you need it. Basahin natin. John 1:1. You need it. Sabi niyan, in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Word of God. Pakinggan nyo ito na maigi, ha? Pakinggan nyo ito na maigi. Para mas maintindihan ninyo kung bakit pinag-uusapan natin tong stewardship of the truth. Because God gave us this manual, the Bible, the Word of God. Tapos sabi diyan, yung Word daw ay sa simula pa, nandun na siya. Kasama ng Diyos ang salita, the Word, and the Word was God. Sabi diyan sa John 1:14, the Word became flesh and make His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son. Sino daw? The one and only Son. Sino yung Word? That's why this Word, the Word of God, will change you. Napapalakpak din ako pumalakpak si JB. Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? You keep on praying to the Lord Jesus Christ to change you, but you don't read the Bible. That's the Word of God. And Jesus Christ is the Word of God. Sabi diyan, the Bible is not just religious book. It is the constitution of the kingdom of God. And Jesus is the embodiment. Ano yung ibig sabihin ng embodiment? Yung tangible na salita. Kasi yung salita ay hindi nakikita. Si Jesus Christ yung embodiment. Yung tangible na salita. Embodiment of the Constitution, He is the living Word. The purpose of the written Word, the Bible, makinig kayo maigi sa akin, basahin niyo rin yung nakasulat. The purpose of the written Word is to introduce and reveal the living Word. Who's the living Word? And the Word became if you read scriptures and don't meet Christ, you are just studying literature. But if you meet Jesus, you've discovered your original purpose, your identity, and your destiny. Jesus is the Bible made flesh. He is the King, and His Word is law. To say Jesus is the Bible is shorthand for saying that all scriptures, sabi diyan, all scripture points to Him, centers on Him, and is fulfilled in Him. This whole Bible that we are reading, the fulfillment is Christ.
And it is centered on Him. And all the scriptures na nandirito, ano daw sabi diyan? Is pointing to Christ. That's why you need to read the Bible and meditate. From Genesis to Revelation, the Bible is about Christ. You cannot separate Christ from Scripture, for He is its author, its subject, and its fulfillment. So, when you say Jesus is the Bible, ano yung Bible? The Word of God. Jesus is the Word of God. Jesus is the Word. It means He is the fulfillment of every prophecy. He is the embodiment of every command. He is the manifestation of every promise, and He is the very Word of God in flesh and blood. Can you clap your hands for God? So when you pray, if you want change in your life, don't just, Lord God, change me. Hindi ganun kasimple. Alam mo, kailangan mo ipag-pray, Lord God, give me the power, the ability to understand your word so that I can hide it inside my heart. Give me motivation to read your Bible, to read your word. Give me the ability to understand. What is it? Is it written in it? Sorry. Kung ano yung nakasulat. Maintindihan ko ng lubos. Nang sa gayon mailagay ko sa puso ko. Christ will change you by His word. Are you with me? Are you with me? Yes. Can we declare this? Lord God, sabay-sabay kayo. Lord God, I pray, give me power and ability to understand your words so that I can hide it in my heart. I hope you learn. I hope you understand this. Jesus is the Word. Christ is the Word of God. Keep it in your heart. Keep Christ inside. Hide it inside your heart. Are you with me? Let's stand up. Sobrang ganda ng revelation, no? Sobrang nakaka-bless pag naintindihan niyo yung sinabi ko kanina. Kung may pagkakataon kayo na pakinggan muli yung pinag-usapan natin ngayon, may recorded naman sa online, sa YouTube. Pakinggan nyo na maigi. Pag-aralan nyo. Maintindihan yung si Kristo talaga yung babago sa atin. Siya yung nag-iisang kayang bumago sa puso nyo. Siya yung nag-iisang magiging dahilan ng pagbabago ng buhay mo. Sabi nga dun sa verse, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. The new is here. Kaya dapat
tayo ay magnangan kay Kristo. Ang buhay natin dapat inilalagay natin sa Kanya. Kasi siya yung salita. The regeneration or the sanctification, yung pagbabago ng buhay natin, ay matatagpuan natin hindi lang sa, Lord, tinanggap naman kita eh. Bakit hindi nagbabago yung buhay ko? Kasi hindi lang sapat yung tinanggap mo siya sa pamamagitan ng bibig. I accepted you as my Lord and Savior. And then that's it. That's why your life is still the same. Because you don't read Him. You don't read about Him. You don't read the Word. And it's Him. If anyone is in Christ, so you put yourself in Christ. You put your life, your daily life, in Christ. In the Word of God. Intindihan niyo ba ako? So that, ano sabi doon sa verse? Sabi doon sa Psalms 119? I have hidden your word in my heart. I have kept Christ in my heart. Huh? I have hidden your word in my heart. Ibig sabihin, parang ang panalangin mo lang dito ay, Christ, manahan kayo sa puso ko. That I might not sin against God. But if you don't read the Bible, the Word, you cannot show it boldly to the world that you are a real Christian. You cannot become a Christian, real Christian, real believer of Christ. If you don't know Him, if you don't know the Word of God, sana sa lahat na nakakarinig nito, naiintindihan nyo kung gaano ka-importanting we meditate the Word. Kasi yan yung maitatago mo sa puso mo. Itong Word na to, ito mismo si Kristo, nababago sa'yo. You cannot represent Him if you don't know Him. You cannot do the mandate, the Great Commission, if you don't know His words. Sabi nga nung nag-testimony kanina, kilala ko naman talaga si Christ sa pangalan. Pero hindi ko talaga siya lubusang kilala kung sino siya. Tama, yun yung sinabi nung nag-testimony kanina. Matagal niya naman ang kilala si Christ eh. Pero hindi niya naiintindihan kung sino si Kristo sa buhay niya. Hanggang sa makarating siya dito, nagkaroon siya ng interes, kilalanin si Kristo. You want to know Him more? You want to be like Him? Can I hear? Can you answer? Come on. You want to be like Him? Yes. Are you sure? Yes. Meditate the Bible because it's Him. Everything written in it is all about Him.
And you can become like Christ. Mare-regenerate ka. Magiging katulad ka niya habang tumatagal na pinag-aaralan mo yung kanyang mga salita. But, if you don't read and meditate, not memorize, it's impossible for you to be like Him. Hindi pa naman talaga sa buhay na to. Sa katapusan, totally, magiging katulad ka niya. Yun yung tinatawag nating glorification. Pero yung pagbabago sa buhay mo, papunta doon sa pagiging katulad niya. Magagawa mo yun if you meditate His words. Meron tayong trabaho bawat isa sa atin. We preach the gospel. Hindi lang yung trabaho ng mga pastor. Alam niyo ba yon? Hindi lang yung trabaho ng mga nagsasalita dito. Trabaho yun ng lahat ng Kristiyano na nananampalataya kay Kristo. Sinabi niya, go ye and make disciples of all nations. Yung binasa natin kanina. Baptizing them. Teaching them to obey all the commands that I have tell you. That I have commanded you. Inutos niya sa ating lahat. Pero napakahirap, lalo na kung hindi nakikita ng tao sa'yo, si Kristo. Ano yun? Yung salita ng Diyos ay hindi na ipapamuhay. Hindi mo na ipapamuhay yung salita. That's why the people don't believe sa Kristo na pinanampalatayanan natin. Kasi hindi rin nakikita sa atin na totoo at buhay siya. Naintindihan niyo ba ako? So, today, let's ask the Lord to help us magkaroon ng interest to meditate the Word, not just to memorize. Let's pray. Hallelujah, Lord. Salamat po sa napakagandang hapon na to. Binigyan niyo po kami ng natataon at napakagandang mensahe. Lord, salamat sa mga ganitong klaseng opportunity. And we know, we glorify your name by doing this. And thank you, Lord. Lord God, dahil binibigyan mo kami ng mga ganitong realization, revelation, Lord. Upang mas maunawaan namin kung bakit nga ba kami nabubuhay sa mundong to. It's not all about us, but it's all about you, Lord. Lord, today, we pray, katulad ng dineclare ng bawat isa, Lord, give us a heart na nauuhaw sa inyong mga salita. Nauuhaw na mas makilala ka pa ng lubos. Nang sa ganun, Lord God, maipamuhay namin kung ano nga ba yung dapat na kami bilang isang mananampalataya ni Kristo. Lord God, today, humingi kami ng kapatawaran. Kung sinasabi namin Kristiyano kami, pero hindi kami nagbibigay ng oras to study your word. I'm sorry, Lord. We pray, Lord God, again, to bless us, to give us power. Ma-motivate kami, Lord, na mas pag-aralan pa at mas kilalanin ka kung sino ka sa buhay namin, Lord. I-bless niyo po yung bawat isa. Hallelujah, Lord. Patuloy ka po naming sasambahin, luluwalhatiin, paglilingkuran. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And amen.